Alright mga guys, no? So magbibigay ulit tayo ng reaction video at komentaryo. Ito yung mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam niyo naman na West Philippine Sea, di ba, no? Ang West Philippine Sea talagang pinipilit talaga angkinin o kunin ng mga Chekwa. Matindi tong mga Chekwa na to, no? Talagang ginagawan lahat ang paraan para makuha nila ang ating teritoryo. So ito yung pamagat, mga kababayan, no? Amerika gumanti. Mo, Amerika gumanti na. US pipeline hinamo ng China. So matindi to, mga kababayan, So at isa pa, China ay ang Amerika at Canada nagpatrolya sa West Philippine Sea o sa Bahod di Pasindok na gustong kunin ng mga inject natin dito sa Panatag Shoal. Doon sila nagpatrol. So talagang kasartalo talaga tong China na to, no? So itong ating bibigyan ng reaction video. Ito kasi mainit na balita tungkol sa West Philippines sa ngayon, no? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag mo munang kalimutang mag-subscribe and like naman para naman may pagpatuloy pa natin ating video sa mga susunod na araw. Okay? So please don't forget to like and share and subscribe our YouTube channel. And also please paka-subscribe din naman siyempre kay Good News Philippines. So itong video na to sa kanya to, no? Credit sa kanya to. Bibigyan lang natin ng reaction video kasi itong talagang nakakabuisit, no? Itong mga incheck na to, no? Talagang inaapilit na inaangkin ang ating teritoryo. So umpisa na natin mga kababayan. Post-Liberation Army Navy pabalik ng China matapos ang isang spy plane ng Amerika ay matapang na nilapitan ang mga nasasakupan ng People's Republic of China. Ano naman kaya ang nararamdaman ng China pag sila ang nilapitan ng kalaban? Eto pa, Canada at Amerika nagsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea at South China Sea. Warship ng Canada lumapit pa sa Scarborough Shoal. Mga kaalyado ng Pilipinas nagpakita ng suporta. Leader ng Pilipinas, Amerika at Japan nag-usap ngayong araw. Pinag-usapan ng tatlong pangulo ang pagpalakas pa ng seguridad ng Pilipinas at kung paano labanan ang pag-agaw ng China ng mga nasasakupan ng bansa. USS Carl Vinson hindi pa rin umalis. Kasalukuyang nasa gitna pa rin ito ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na banta ng China. Mga fighter jets ng US Navy, todo bantay at pagsasanay. Upang maging balanse ang mga kaganapan sa South China Sea at West Philippine Sea, Amerika umaksyon na gumagawa ng hakbang ang Estados Unidos upang ibalik ang atensyon ng China pabalik sa kanilang bansa at bulabugin ang ginagawa ng mga barko ng China malapit sa baybayin ng Zambales sa Pilipinas. Isang spy plane ng Amerika lumipad mula sa Japan, pumasok sa West Philippine Sea at nilapitan ang airspace ng China. Isang United States Air Force Boeing RC-135V ang gumagawa ngayon ng operasyon malapit sa China. Binabaybay nito ang Shantou, Hong Kong, Hainan at ngayon ito ay nasa taas ng Paracel Island na kontrolado ng militar ng China. Tignan nyo naman tignan nyo ang ginawa ng Amerika. Tignan nyo kung ano ang ginagawa ng di ba ang China panay ang ikot ng ikot sa ating teritoryo, no? Panay ang pambubuli at pananakot. Ngayon gumanti ang Amerika, no? Tingnan nyo naman, gumanti ang Amerika. Sila rin naman ay umikot-ikot sa bansa nila sa China, no? So talagang binulabog sila ng Amerika, no? Na nagpaikot-ikot yung spy plane. Kaya nga, kung ano yung ginagawa ng China sa kanilang mga karatig bansa, ganun din ang gagawin ng Amerika. So hindi naman sila pwedeng pabagsakin yung spy plane ng Amerika. Sigurado yun, gera, digmaan o gera ang kalalabasan mo.
o kaya ang nararamdaman ng China kung merong ibang bansang umaaligid sa kanila simula taong 2025. Mas pinalakas ng Amerika ang kanilang presensya sa South China Sea at West Philippine Sea dahil sa banta ng China. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama na ba ang ginagawang hakbang ng Amerika? Sa ibang balita naman, yes, para sa akin, no, para sa akin mga kababayan, tama yung ginagawa ng Amerika, no. Kumbaga binablap yung China, no? Kasi yung China panayang panayang sugod ng sugod dito sa Pilipinas, no? Sa mga lalo at isa pa dun sa mga ibang bansa na puro panakot yung kanilang mga uniikot-ikutan lang tayo ng kanilang mga barko. So siyempre, kung anong ginagawa nila sa kanilang kapitbahay na bansa, ganun din ang gagawin ng Amerika, no? Para malaman nila yung damdamin kung ano yung damdamin ng iniikot-ikutan ng kanilang bansa. Ayun, ginawa ng Amerika. Sigurado yun, bahaging buntot. Sure. Bahaging buntot nun. Kala siguro, gegerahin na siguro ng Amerika yung China. Kasi umikot na yung spy plane, hinahamon talaga ang China, Di naman nila, parang takot naman yata ang China, di ba? Ba't hindi nila pala pabagsakin yung spy plane ng US? ngayong araw nag-usap naman yung tatlong leader ng bansang Amerika, Pilipinas at Japan. Isa sa mga paksa na kanilang dinalakay ay ang pag-uugali ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Pinag-usapan ng tatlong leader ang trilateral maritime security and economic cooperation. Dagdag pa dito ang masama at napakadelikadong pag-uugali ng China sa South China Sea. Yes, talagang ito ugali ng China, no? Napakasama. Ayon din ang tatlong leader kung gaano kahalaga ang patuloy na koordinasyon sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Alam niyo ba mga kabayan, ang Amerika at Canada ay nakabantay sa West Philippine Sea. Barkong pandigma ng Amerika ang USS Higgins, isang Arctic class guided missile destroyer ng US Navy, at ang HMCS Ottawa, isang Halifax frigate ng Canada, ang nagpakita ng kanilang suporta sa Pilipinas. Ang mga barkong pandigma ng dalawang kaalyado ng Pilipinas. Biro mo niyan, tingnan nyo naman mga kababayan, ang Canada, taga-suporta rin ng Pilipinas. Isa ring ally forces ng Canada. Tingnan mo, ang kanilang destroyer na barko ng Canada, na Indian nagpapatrolya sa West Philippines. Pinas ay naglayag sa Bahong de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ay pagpakita ng nasabing lugar ay bukas at malaya at hindi kontrolado ng China. Ipinakita ng dalawang Navy ang kanilang magkasabay na operasyon sa West Philippine Sea. Nagsagawa ang USS Higgins at HMCS Ottawa ng pagsasanay sa karagatan na tinatawag na Exercise Noble Wolverine. Kabilang sa kanilang ginawa ay ang communication exercise, flight operation at anti-submarine warfare training. Hindi nagustuhan ng China ang pagpasok ng barkong pandigma ng Canada sa area ng Bahong de Masinloc, kaya't niradyoan ito at binuntutan ng People's Liberation Army warship. Tinanong naman ng People's Liberation Army Navy kung sino at saan pupunta ang barko ng Canada. Para lang sa inyong kalaman mga kabayan, akalain nyo nagmula pa ang HMSCS Ottawa sa Japan at tumawid ito sa Taiwan Strait at saka pumasok sa West Philippine Sea at doon sinalubong ito ng barko ng Amerika. Sayang lang mga kabayan na wala ni isa sa mga barko ng Pilipinas ang sumali sa maritime patrol na ito. Dagdag pa dito mga kabayan, ang Carrier Strike Group ng Amerika ay nag-ooperate pa rin sa gitna mismo ng South China Sea na ibinagi ng isang open source. Tuloy-tuloy ang pagpapakita ng Amerika ng puwersa sa pamamagitan ng flight operation ng kanilang napakarami at malalakas na fighter jets. Isang paalala sa China na huwag itong gumawa ng anumang senaryo na makakapinsala sa sinumang kaalyado ng Estados Unidos. Alalahanin ng China, mahina na ang Russia at Iran. Sa ibang balita naman, monster ship. Tingnan nyo naman mga kababayan, talagang anytime, any day, anytime nandyan ang Amerika at ang buong ally forces na handang maipagdigma o handang tunawin ang China. Lagi sila nandyan, halos lahat ng bansang malalakas, ang USA, Canada, France. So, titindi niya talagang matutunaw ang China niyan. Sigurado kaya nga maghanda-handa o dapat na talagang bumahag ang buntot nitong China na itong nakakabisi natin.
ship ng China muling ibinalik para magpatrol malapit sa Zambales matapos magito ang China Coast Guard 3103 at China Coast Guard 3304. Muling ibinalik nila ang China Coast Guard 5901. Sinubukang muli ng China Coast Guard 5901 na magpatrol malapit sa Zambales pero hinabol at nilapitan ito ng BRP-3 sa Magbanwa MRRV 9701 at hinara at hinamon sa radyo. China Coast Guard vessel 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP-3 sa Magbanwa MRRV 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 97 nautical miles west by south of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Yon! Yon!